Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang humina ang amihan na nagdadala ng malamig na panahon at easterlies o mainit na hangin mula naman sa Pasipiko ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon kay Dan Villamil ng Pag-asa, may huling bugso pa ng amihan na inaasahan bago matapos ang Pebrero at matapos ito'y asahan na unti-unting pag-init ng panahon sa susunod na mga buwan. Samantala, isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang patuloy na binabantayan ng Pag-asa pero wala itong magiging direktang epekto sa bansa. Huling namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 430 kilometers northwest ng Pag-asa Island. Tatlong weather system naman ang patuloy na makakaapekto sa bansa kabilang ang shear line, intertropical convergence zone at easterlies. Apektado ng easterlies ang Metro Manila, Eastern at Central Luzon habang ITCC naman ang makakaapekto sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Kasama na natin si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Ma'am Grace, good morning! Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga po ay malaking bahagi po ng ating bansa yung makakaranas pa rin ng mga pag-ulan. Dyan po yan sa area ng extreme northern Luzon, maging yung silangang bahagi po ng ating bansa. Kung saan dulot po ng shear line, meron pa rin tayong mga pag-ulan na mararanasan sa Batanes at Babuyan Island. Samantala yung easterlies naman, meron ding idudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pagkidlat at pagkulog sa Bicol Region, Eastern Visayas, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora at sa bahagi din po ng Quezon. Samantala yung ITCZ naman ay may dala ring mga katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. So patuloy pong pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron tayong mararanasan pa rin ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandali ang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi, dulot ng easterlies at ng ITCZ. So kapag po tayo ay lalabas, ay wag po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito po sa mga pag-ulan na ito. And sa kasalukuyan, wala na po tayong nakataas na gale warning. And yung minomonitor naman po natin na LPA sa labas ng PAR ay nananatili pong mababa yung chance na maging bagyo. And hindi rin po ito papasok sa loob ng PAR. And aside po sa LPA na ito, wala na po tayong minomonitor na iba pang LPA or bagyo na maaari po makaapekto dito sa ating bansa. So far, zero tayo, ha? Yes po, sa kasalukuyan. So far, oo. Yes po, Oo. tama po Sir Angel, wala po tayong nakikita na makakaapekto po dito po sa ating bansa. Madidelay ang pasok ni Aurora kung ganun. Di ba? Di si Aurora. Wala po tayong nakikita, no? At yung unang pangalan niya po ng bagyo natin is Ever. Ngayon pong taon ay Auring po. Auring, hindi ba Aurora? Auring po. Auring. Kayo talaga kung ano, ilagay kayo ng Aurora, Auring pala eh. O, kapangalan ng nanay ko, ha? Oo. Ang pangalan, Mama Auring. Yan, ha? Oo. And, teka muna, Ma'am Grace, ano daw, temperature daw sa Baguio? Baguio. Baguio. Yes po, sa area po ng Baguio, ang temperatura natin ay 16 to 23 degrees Celsius. Well, lamig, ha? Yes po, and dito naman po sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius. And dahil nga po sa kasalukuyan, hindi po ganong umiiral yung amihan po natin, expect po natin na medyo mainit po yung panahon na mararanasan natin, lalong-lalo na sa tanghali. Tagaytay? Sa area naman po ng Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. Mainit na rin, ano ha? Yes po, bahagyang mataas po yung temperatura kumpara po nung mga nakaraang araw. Ayun. Bakit kinakailangan malaman natin temperatura sa Pasig at saka sa Mandaluyong, sa Santa Mesa? Sige. Mainit nga, sinasabi ni Ma'am Grace. Ayan, ang dami dito nagpapatanong, kumusta daw magiging temperatura sa Pasig at saka sa may Santa Mesa? Opo, medyo mainit po. Mainit. Panahon natin lalo na po sa tanghali. Maalinsangan. Ayan, okay. Thank you, Ma'am. Teka muna. Kumusta naman ang Valentine's ng mga taga-Pag-asa?
Same, ano po, yung shifting pa din po ang duty namin. Yes po. Oy, padala nyo ng bulaklak yung ating mga kaibigan dyan sa ano ha. Boys and girls, padala ho ninyo yung ating mga kaibigan dyan sa Pag-asa ano ha. Dahil sila ho, hindi nagbabakasyon, hindi nagpapahinga, lalong-lalo na pagka may bagyo. Yan ha. Ma'am Grace, thank you very much ha. Samantaling ko yung pagkakataon, mapasalamatan, hindi lamang po ang ating mga forecasters, kundi lahat ho ng mga scientists natin at mga researchers na talagang sinisiguro ang kaligtasan ng bawat Pilipino sa panahong may kalamidad. Thank you. Salamat po. Salamat din po, Sir Angel. Ingat po kayo. Happy Valentine's. Ayan, ha? Valentine's din po.